Ito ang iyong mapagkakatiwalang pinagmumulan ng mga balita, ang Investigative. Ngayong araw ng Lunes, ika-19 ng Mayo, taong 2025, handog namin sa inyo ang mga GMRC Values Education Program sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. At narito naman ang mga ulo ng mga nagbabagang balita. Educational system sa panahon ni Ferdinand Marcos, paano nga ba? Paniniwala ng dating Pangulo na ang kahalagahan ng mga paniniwala at prinsipyo ng mga Pilipino ay nanggaling sa matibay na pagpapahalaga at pag-aalala ng mga Pilipino sa isa't isa na pinapakita natin sa kulturang pakikipagkapwa-tao. Naiproklama ang Executive Order No. 202 taong 1969, kilala sa pagbuo ng isang komisyon upang magsaliksik hinggil sa estado ng edukasyon sa Pilipinas. Layunin nitong makamit, mapanatili at mapabilis ang antas ng pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Tiyakin ang partisipasyon ng mga tao sa pagtatamasa ng mga benepisyo ng naturang paglago at palakasin ang pambansang kamalayan at itaguyod ang kanais-nais na mga halaga ng kultura sa nagbabagong mundo. Primary focus of values education, tinutukan. Panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang pangunahing focus ng GMRC o Values Education ay ang pagpapalaganap ng mga wastong pagpapahalaga at karakter ng mamamayang Pilipino. Sa ilalim ng proklamasyon bilang 1172 na nilagdaan noong 1973, pinayagan ng Moral Rearmament Foundation of the Philippines na magsagawa ng isang malawakang kampanya para sa value-centered education at character formation lalo na sa mga kabataan. Layunin ng kampanyang ito na hikayatin ang personal na pagbabago sa moralidad at responsableng pagiging mamamayan upang makamit ang pambansang muling pagbangon. Itinuring itong isang non-political at humanitarian na pagkilos na nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa at pagpapalakas ng lipunan sa gitna ng panahon ng martial law. Sa ganitong paraan, naging mahalagang bahagi ang GMRC at Values Education sa layunin ni Pangulong Marcos na itakuyod ang disiplina, pagkakaisa at mataas na pamantayan ng pag-uugali sa mga Pilipino para sa progresibong bagong lipunan. Values education, paano itinuro? Binibigyang diin ng kautusan ng isang sentralisado at sistematikong paraan ng pagpapalaganap ng edukasyong pagpapahalaga sa pamamagitan ng modernisasyon ng kurikulum, paggamit ng teknolohiyang panturo at masusing pagsasanay ng mga guro. Kasama rin dito ang paggamit ng mga serbisyong ekstensyon, pagsasanay sa kanayunan, radyo at di formal na edukasyon upang mapalawak ang saklaw ng edukasyon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Sa pamamagitan ng pagbuo ng pamantayang kagamitang panturo tulad ng mga aklat, isinusulong ang pantay-pantay na pagkatuto na nakaangkos sa layunin ng Estado. Sa kabuuan, layunin ng kautusan na institutionalize ang edukasyong pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga makabagong reforma at estratehiyang pangungunahan ng Estado. Pagkakaiba ng values education sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. sa values education ngayon. Pinapakita sa Artikulo 15, Seksyon 8 ng 1973 Constitution ng Pilipinas ang layunin ng edukasyon noon. Nakasaad dito na all educational institutions shall aim to inculcate love of country, teach the duties of Filipino citizenship, and develop moral character and personal discipline. Samantalang sa ilalim ng 2023 GMRC Values Education Framework, inuuna na ngayon ang personalist at virtue ethics na pananaw. Tinitingnan ang bawat mag-aaral bilang isang taong may dignidad at may tunay na paggalang sa Diyos, kapwa-tao at kalikasan. Alam mo ba na noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay pinatupad ang Presidential Decree No. 6A na layuning paigtingin ang edukasyon sa Pilipinas? Isa sa mga layunin nito ay ang pagpapalaganap ng GMRC o Good Manners and Right Conduct at pagpapahalaga sa moral na pag-unlad. May mga positibong aspeto ito tulad ng pagtutok sa disiplina, pagkakaroon ng pondo para sa edukasyon at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga mag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat ng magandang layunin ay pinatupad ito sa ilalim ng batas militar kung kailan limitado ang karapatang pantao at kalayaan. Kaya kung isasama ang konteksto ng panahon ay binibigyan ko ito ng 6/10 na rating dahil may puso man sa edukasyon ay meron pa ring tanong sa tunay na kalayaan. Ako si Kuya Russell Ray Apasionado at tandaang ang taong may alam ay may laban.